So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, ito na. Okay. So, isa po ito sa mga napag-usapan or pag-uusapan sa pagpunta nga po ni PBBM sa Singapore. Okay. So, ngayon kasi mga ka-Streetwise, no, natakot po ngayon ang China sa Pilipinas. Kasi po, meron pong ginawa yung Amerika, yung EDCA, dyan po sa ibang EDCA site po na naka-deploy dito sa Pilipinas. So ngayon ang ginawa po kasi ng Amerika, ng Pilipinas, tsaka ng EDCA, nag-deploy po sila ng missile. At yung missile po na yan, aabot po hanggang China. So ngayon, ang sabi ngayon ng China, 'di ba? China Defense Ministry condemns US missile deployment in the Philippines. Nabalita lang po ito ngayong araw. Okay ha? So ngayon mga kababayan, yan kasi nambubuli kasi kayo eh. Ngayon takot kayo ngayon. So sabi dito no, China Defense Ministry on Thursday strongly condemned the deployment of the US intermediate range missile system in the northern Philippines during military drills in April, saying it brought huge risk of war into the region. O, di ba? Wala namang may gusto ng gera eh, di ba? Wala namang may gusto. Bakit takot kayo dito, no? So sabi dito, okay, Defense Ministry spokesperson Wu Qian told the press briefing in Beijing that China remained highly vigilant and opposed the deployment of the first in the Indo-Pacific region. So ito pong missile po na to mga kababayan na naka-deploy po sa Pilipinas ngayon, una po ito na magkakaroon sa Indo-Pacific region. Okay. So gaano ba kalakas ang missile na yan? So yung missile po na yan hanggang China po yan. Ito yan, no? So sakop po yung buong West Philippine Sea at papasok po hanggang China. Ayan yung range niyo. 'Di ba? So ayaw ng China to. Kita nyo ba? Nakita nyo? 'Di ba? Ang laki, 'di ba? Ang laki ng range. Oh. Abot hanggang China, abot hanggang Spratly, abot hanggang Scarborough Shoal. Oh. Ay, sa Scarborough Shoal ata parang hindi. Scarborough Shoal parang hindi ata, no? Mukhang hindi ata sa... hindi abot. Abot niya, abot! Abot sa Scarborough Shoal. Abot pala, oh. So yan mga kababayan, kasi yung bilog na yan sa gitna, kasi ayan yung ano eh, ayan yung launching range ang tawag diyan eh. Yung pag-launch kasi pataas yan, pababa. So yung bilog sa gitna, hindi po aabot yung missile diyan, yan. Hindi pa natamaan yung missile diyan, pero abot po sa Scarborough Shoal. So yung bilog po na yan, diyan po yung pinaka-range. So abot po hanggang China. So ayaw ng China nito. Ayaw nila niyan. Oh. So ngayon, so dahil po dyan mga kababayan, ang nangyari, ito na. So dahil po sa deployment po ng missile po na tayo naman ayaw naman natin ng gera eh, di ba? Ayaw naman natin eh. Reduce, tama, reduce, no, reduce. Okay. So ngayon mga kababayan, sabi ngayon ng China, ito. Nung pag-deploy po ng missile po na yan, sabi ng China, China open to dialogue with Philippine overseas dispute. Ayan na, oh. Sabi ngayon ng China, okay, mayroon ng missile. So ngayon, nasabi ng China, China open to dialogue with Philippine overseas dispute. Oh, yan ang sinasabi ko eh. Ito mga kababayan, ito dapat yung mga ginawa dapat ni Digong nung siya yung presidente. 'Di ba? Missiles ba? Missiles? De, Pilipino tayo, Tagalog tayo, missile. So yan mga kababayan. Oh. Isipin nyo lang mga ka-Streetwise, no? Kung nung panahon pa ni Digong, ginawa na nila ito, edi sana, ang ginagawa na lang dapat ni PBBM ngayon is nag-explore na lang sana tayo ng langis dyan. Kaya nga ako naniniwala naman ako sa sinabi ni ni Justice Carpio na we are 6 years behind. Dahil pa sa ginawa nga po ni Digong. So, itong sinasabi ko mga kababayan. Kayo ba, papayag ba kayo na itong mga nasimulan ni PBBM ay mabaliwala kung makakaroon po tayo ng presidente na pro-China na naman, na katulad nga po ni Sara Duterte? 'Di ba? Medyo naman tayo dito, 'di ba? Medyo ingot-ingot naman ng mga Pilipino niyan kapag Sara Duterte na naman tayo, 'di ba? Oh. So, sabi dito no, China is keeping its door.
di ba, of dialogue and communication open with the Philippines amid an escalation of their territorial dispute in the South China Sea. Di ba? So, ito mga kababayan ay ito. So, yan mga kababayan, isa po yan sa mga pag-uusapan sa Singapore. Ayan, no? Shangri-La Summit, di ba? US-China meeting, Marcos speech in focus at Shangri-La Dialogue Summit, di ba? Philippine President Marcos Jr. is expected to discuss the legal and geopolitical position of the Philippines on the South China Sea and note the importance of the waterway to global trade. Okay. So, isa po sa mga pag-uusapan po sa Singapore is yung West Philippine Sea. So, ngayon, dun po sa mga DDS na utak-ipis na sinasabi ninyo na aksaya ng pera yung ginawa ni Presidente Bongbong Marcos para pumunta po sa Singapore, utak-ipis po talaga kayo. Mga basura talaga kayo. So, ano bang gusto ninyo? Huwag pumunta yung Presidente sa Singapore? Yung pag-uusapan nga doon, West Philippine Sea. Anong sayang na pera? Ano yung sayang na pera doon? Di ba? Oh. So, ayan eh. Sabi ng mga DJ, especially yung yung idol ni Miss Montreal. Di ba? Sabi ni yung idol ni Miss Montreal, no, yung yung matandang gurang na mukhang suso. Si Yui Yui. Yan, kaibigan din ni Papa B yun eh. Si Yui Yui. Sabi niya, aksya ng pera yan. Paano magiging aksya ng pera yan? Pag-uusapan nga doon is yung West Philippine Sea. Tandaan yung mga kababayan, 6 years behind po tayo. Dahil po sa kasalanan po ni Digong regarding po dyan sa West Philippine Sea po na yan. Anong aksaya ng pera dyan? Hindi ko yung idol, no? Ano pangalan na? Yui Yui? Si Yui Yui. Brother Yui Yui Yui. Walang utak ang matanda. Yui Yui Yui. Yan, di ba? Oh, so ngayon, ito. Continue natin. Sabi pa dito. Okay. Dong Austin are likely to discuss those issues as well as Taiwan. As Taiwan. Sorry. Austin will reiterate the United States' long-standing One China policy, but also bring up China military activities near Taiwan, which recently inaugurated its new president, Lee Cheng-te, the Pentagon official said. So ngayon mga kababayan, napag-uusapan din kasi doon sa Singapore, is itong pauso po ng China na One China policy. Na yung One China policy mga kababayan, ginuhitan po ng China yung West Philippine Sea. So damay po tayo dito sa One China policy po na ginagawa po ng China sa atin. Di ba? Oh. So ngayon, di ba? So if China stops its provocation and intimidation, then peace and stability can be maintained, he said. Oh. Wala naman po tayong putukan na gusto, di ba? Hindi po katulad po ng mga DDS ngayon mga kababayan, na utak-ipis po talaga. Yan, parang may nagko-comment na naman diyan, utak-ipis po yan. Wag niyo po siyang pansinin kasi utak-ipis po yung mga yan. Oh. Kasi mga kababayan, kasi nagrereklamo kasi tayo na posibleng makagulo. Ako naniniwala naman ako na hindi makakagulo yan eh. Naniniwala naman ako eh. So, ang importante kasi dito mga kababayan, makuha po natin yung West Philippine Sea at ma-exploit po natin yan kasi sa atin po yan. Kung hindi po natin ma-exploit yung West Philippine Sea po na yan, ngayon po, manipis po yung kuryente natin ngayon. Sobrang nipis ng kuryente natin ngayon. Kulang po tayo sa supply ng kuryente. So, in 10 years, kung hindi po natin ma-exploit yung West Philippine Sea po na yan, magbabrown out po sa buong Pilipinas. Malamang, babalik po tayo ng panahon ni Cory. 8 hours na brownout, di ba? 16 hours na brownout nung panahon ni Cory. Posible tayong bumalik sa panahon na yon kung hindi po natin makukuha yung West Philippine Sea at ma-exploit po natin yan. Exploit tayo, hindi exploit, di ba? Oh. Kayo mga DDS ba kayo? Ayaw nyo ba nito? Pabor ba kayo sa One China policy? Mga salot talaga kayo. Di ba? Oh. Panahon ni Ramos, grabe din yung brownout noon, di ba? Oh. So ngayon mga kababayan, ito Okay. So ito rin, no, sinasabi rin naman ni Gibo, di ba? So sabi ni Gibo kahapon, no, President Ferdinand Marcos
arrived yesterday and 2 working visit in Singapore, no? So, ang pag-uusapan din dito is tungkol din po sa West Philippine Sea din, no? Ano na lang, huwag ko na basahin, masyado mahaba. So, ito, no? So, ito yung kanina, yung arrival nga po ni PBBM kanina sa Singapore. Ito, panoorin natin to, ah. Sige. See you again, sir. See you again, sir. Yan. So, andyan si Martin Romualdez, si Gibo, tsaka yung ibang di ko kilala. Malamang mas kilala nyo pa sa akin, di ba? Malamang mas kilala nyo pa itong mga to kaysa sa akin. See you again, sir. The lifetime of and it's the only place. Exploitations talaga. Exploit. Oo, exploitation. Kasi kasama po yun sa EEZ natin. Kasi pag EEZ po natin, dapat magamit natin yung natural resources po dyan. Hindi po China dapat ang makinabang dyan. Dapat po Pilipinas. At ang sabi po sa Constitution natin, dapat ma-exploit. Di ba? Ma-exploit po natin. So yun mga kababayan. No? So okay na to. Okay. Okay na ba? Ayan. Okay na. So yun mga kababayan, so yan po sa 1,500 po na nanonood. Sa hindi pa po nakakapag-like, palike na lang po ng video po na to, dyan po sa Team Replays. Ano masabi nyo nga po dito? Tungkol nga po sa pagbisita nga po ni PBBM sa Singapore. Kayo ba naniniwala ba kayo na aksaya ng pera lang itong ginawa ni PBBM sa Singapore? Kasi ako hindi eh. Especially ngayon na nakitaan na po natin na ang China po talaga is kaya naman natin palagan. Ang kailangan lang po talaga natin dito is diskarte at matalinong pag-iisip ng presidente. Ganun lang yun eh. Hindi, si Jinggoy talaga yung isa. Si Jinggoy yung isa. Oo, nakita ko si Jinggoy nga yung isa. So yun, di ba? Kaya naman pala natin palagan yung China. At kaya naman pala natin makuha yung West Philippine Sea na totoong sa atin. Yun nga lang, ang kailangan lang natin is isang presidente na matalino, hindi balasubas, at saka gumagamit pa ng utak. Hindi po katulad ni Digong. Di ba? So yun mga kababayan, so pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan.